Naghahanap ka ba ng something new at very unique dito sa Manila? Yung hindi mo na kailangan bumiyahe sa pagkalayo-layong lugar para matikman lang to. At ang kinagandahan pa nito, ang dami niyong pwedeng pagpilian. From exotic, normal dish, at alam niyo bang first time ever lang magkaroon ng ganito sa Manila. Ito ang Sir Sinanglao, na located lang sa may A. Mabini Street, Caloocan City. 3 months pa nga lang daw simula nung magbukas sila at ang kinagandahan nito, ang laki ng space nila dito. Ito yung mga food na ino-offer nila, of course, sinanglao, kare-kare, vegan longganisa, dinuguan, chicken and asal, liempo, at daing na bangus. At sa mga hindi nakakaalam ng sinanglao, ito ay isang traditional Ilocano soup na specialty ng mga taga-vegan. At huwag kayong mag-alala dahil may guide naman sila kung paano kainin ng sinanglao ng traditional way. Anong part to mga to? Dila, puso, iso, ma'am. Lahat to baka, no? Yes po. Pagdating sa sinanglaw, ito yung mga add-ons nila. Ito yung utak, mata, dila, at gilagid. Then ito naman yung pinapaitan na hinahalo sa sinanglaw na hindi daw kompleto or authentic kapag wala nito. Meron din sila mga gourmet at frozen products like vegan longganisa, bagnet, spiced Ilocos vinegar, sukang Iloco, special bagoong alamang, na lahat yan talagang gawa sa vegan na niluluwas pa papuntang Manila. At isa pang magandang puntos na ang laki ng parking space nila dito. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin! So guys, meron tayong bagong itatry. At alam nyo ba, first ever authentic vegan sinanglaw in Metro Manila. Very unique. Ngayon lang ako makakatry na to, kaya super excited na ako. So ito yung sikat sa kanilang sinanglaw. So pag sinabi mong sinanglaw, sour taste siya na may hint ng bitterness. So ang difference nila ng pinapaitan, yung pinapaitan kasi bitter na. May hint lang siya ng sour. So magkabaliktad sila nitong sinanglaw. Pero ang kinagandahan nito, kung mahilig ka sa exotic na taste, meron sila ditong pinapaitan na pwede mo ihalo dito sa sinanglaw. So ang mga laman ng sinanglaw, laman ng baka, may lapay, puso, balat, dugo, tsaka bato. Kamyas, makikita niyo yung kamyas. So, yan yung pampaasim niya. Yung sinanglaw nila, may dugo. Pero meron kasi silang mga customers dito na mga iglesia. Pag umorder kayo sa kanila dito ng sinanglaw, nakaseparate naman yung dugo. So, hindi yan kasama sa pagluto. Hindi siya kasama dun sa pinakukuluan. Optional yan. So, sa mga may gusto lang ng dugo, yun yung dun nila hinahalo yung dugo. So, may add-ons din tayo sa sinanglaw. Mata ng baka. Dila. Gilagid. So, kung makikita nyo, ito yung sinanglaw natin. Ito yung kare-kare. Ito yung crispy dinuguan. Na-excited din ako matry. Uy. Ngayon ko lang na-try ito. Sarap pala, ah. Ang rich ng lasa niya. Kumbaga, lasa mo lahat ng mga pinagpakuluan dito. Tsaka masarap yung asim niya. Masarap to, ah. Dinamihan natin. Sarap eh. Tsaka sobrang lambot. Ang lambot guys ah. For me, similar yung lasa niya sa bulalo na may konting asin. So ito na yung rason kung bakit siya nagiging authentic at exotic. So ito daw talaga yung nagpapa-authentic at nagpapasarap. So kung wala nito, lalo na sa mga Ilocano, hindi daw kompleto. Oo nga, yung difference kanina, asim lang. Ito, nasa ibang lugar ka na. Parang nasa ibang dimension ka na, nagkaroon ng pait. Okay din ah. Para sa Manilenya na hindi pa nakakatry nito, hindi nakakabigla. Not bad para kakaiba. Sarap din siya. For me, nagustuhan ko to. Something new. So, nasa dinuguan na tayo. Ito yung crispy dinuguan nila. Tapos ito naman, kung ano yung laman kanina dun sa sinanglaw, yun din yung gamit nila dito. So, mga laman loob. Wow! Grabe sa pagkadinuguan to. Tignan nyo naman, oh. Hindi tinipid. Talagang dinuguan na dinuguan. Tapos ang sarap ng timpla ng bagnet. May added texture pa. Panalo to. So yung dinuguan niya, lasang dugo talaga. Malapot. Hindi siya yung parang matitikman mong dinuguan sa Manila na may asim. Super type ko to. So nasa kare-kare na tayo. Siyempre hindi kompleto ang kare-kare nang walang bagoong. Pag nalasahan mo to, hindi mo mafe-feel na tinipid ka sa mani. At totoong mani. Sarap.
Isang solid na subo. Ang sarap ng bagoong. Alam niyo yung bagoong na may tamis ng konti at alat. Sarap nito. Wow. Ito yung gusto ko eh. Yung nag-uumapaw sa lasa ng garlic. So ito naman yung bagnet nila na may kasama ng rice at egg.